At tawagin natin ang ating pastor, Pastor Nilo Del Mundo. Pastor Nilo? Amen. So let's have let's read from John chapter 2, verse 3 to 5. The Bible says, "And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine. Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it." I want to preach to you about the role of Mary, the life of Jesus Christ, our Lord. Ay po'y manalangin, Panginoon, nawa po matutunan namin ang tamang relasyon sa aming Panginoong Kristo, na kahit po ang nanay niya ay kanyang binigyan ng paalala at hindi basta-basta siya pwedeng sabihan ng kahit sinong tao. At malaman namin ang aming role sa buhay ito, sa mundong ito, na hindi po kami ang sentro, kundi ang Panginoong Kristo. Nawa ito ang maging lesson na maiwan sa bawat isa, at tumawag lagi sa Panginoon upang siya ang mamuno sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Seated. So mga kaibigan, mga kapatid, ang atin pong Panginoon ang sentro ng mundo. At si Mary ay kailangan malaman niya, no? Hindi niya nalaman nung siya ay nabubuhay, sapagkat papaano nga ba ang magiging relasyon mo kung yung isang tao na sinasabi propeta at nagki-claim na siya ay son of God, lumabas mula sa iyong tiyan. Alam na alam mo kung saan galing. No? Galing siya sa iyong sinapupunan. At mula ng baby siya ay inaalagaan mo. Helpless little baby. Sa kanya siya ay sa iyo kumuha ng gatas. At inalagaan mo siya. So, talagang mahirap. Hindi basta-bastang mag-adjust ang kaisipan ni Mary na dapat malawak at malaki ang papel niya sa buhay ng Panginoong Kristo. Kaya dumating ang panahon na nung nagkaroon ng kasal at nagkaroon ng marriage feast sa Galilee during the time na may mga disipulo na ang ating Panginoon. So nagumpisa na ang personal earthly ministry ng Panginoon. At siya ay meron ng nangangaral na siya, pero hindi pa siya nagbibigay ng miracles. Pero meron na siyang mga kasamahan. Nagkaroon na siya ng come and follow me. Okay? So that was the time na inabot na inaimbitahan din ang Panginoon. Mary came, siguro kamag-anak ni Mary ang tao na kinasal, no? So hindi siya mismo ang governor of the feasts. At sabi nga ang kasal daw ng isang Jew usually mga 7 days. Kasi kagaya ng nangyari doon sa ibang normal Jewish custom and tradition na 7 araw ang celebration. Lalo na kung mayaman. Kung mahirap, siguro 3 araw lang. No? Dito sa atin, pagka may kinakasal, merong celebration do sa pamamanhikan. Diba? May daladalang mga pagkain, may dowry. Yan. Kayo ba mga men, namanhikan ba kayo? Kayo ba ay may dowry na ibinigay? O kayo ba ay nanilbihan? O, di ba? So yung mga kababaihan, kahit na moderna na yan, nag-aasam-asam pa rin yan na sana yung traditional noon, no, na nanghaharana,
pagkatapos ay naninilbihan, pagkatapos ay pag sinagot mo na namamanhikan, no? At hindi kung sa kalsada lang, kung saan-saan lang hinihila, kung saan-saan magde-date. Namamanhikan, pagkatapos may kasunduan yung mga parents, then merong kasiyahan, buong komunidad, buong barangay ay nakakaalam na sila na ang magiging mag-asawa. So yan ay sa Pilipino, sa Jew, meron din. Meron ding betrothal period and meron ding marriage feast. So it is a good tradition, and this time, no, ito ay tapos na yung kasal. Ang celebration ay siguro mahirap lang itong tao na ito na kinasal. Kaya nagulat sila dahil madami yung dumating, no? Minsan, 'di ba, nililimit na ngayon, practical na ang mga tao. Diyan sa mga kamag-anak nyo, 20 kayo dyan, ay 5 lang ang pwede. Ganon. Wag mo, nililimit na. O sa church, yung church, sana 10 lang. 10 lang ang kaya kong pakainin doon sa church. So, yan ang medyo practical na ngayon. Kasi nga, mahirap na ang buhay. Pagkatapos ng kasal, ang daming utang. Pagkatapos ng kasal, maraming obligasyon. Kaya nililimit. So ito yung tao na to, itong kinasal, ay limitado yung wine. What is wine? Bakit may wine? It is a symbol of joy. And to lose the wine while the marriage feast is going on, medyo malaking kahihiyan. Pagka naubusan ng wine, no? Wala na. Gusto mo pang uminom, gusto mo pang magkwentuhan, kaya lang uuwi na ho tayo kasi tapos na, ubos na yung handa namin, no? Tapos may dumarating pang mga bagong nakiki-celebrate, kaya lang wala na silang makain. So lulunok na lang sila ng laway, di ba? Hirap yung ganon na dumating sa ganung pagkakataon. Ito, kagaya niyan, kay isang malaking kahihiyan. Kaya ang Panginoon ay ang Mary, si Mary, ang nanay ng Panginoon, ay kinausap ang Panginoon. Sabi niya, wala na silang alak. So hindi siguro naman niya inuutusan na, anak, kumuha ka ng alak. O bumili ka nga. Sinasabi niya lang. Kasi may mga disciples ng Panginoon eh. Nag-umpisa na yung ministry niya eh. So that is already a different kind of Jesus na kanyang pinalaki. Hindi na basta-basta sinasabihan, 'di ba? He is 30 years old. He is no longer a child, and he has disciples. So sinabi niya lang, ako, wala nang alak, wala na silang alak. Ayun. Pero kung ano man ang papaano man sinabi ni Mary sa Panginoon, it evoked a response from the Lord. So that Jesus said unto her, woman. No? Hindi niya sinabing mama. Hindi niya sinabing Mama Mary. Hindi niya sinabing nanay. Sabi niya babae. So it is a sign of, don't tell me what to do. I am in a ministry. I will obey my father because I must be about my father's business. I am in a different plane now. I am now introducing myself as a prophet of God, and I have authority over all of you. Yun ang gustong ibigay ng Panginoon kay Mary at sa lahat ng mga taong nakikinig. Siyempre, kung nagsalita si Mary, hindi pwedeng hindi narinig yan ng mga disciples at nung iba.
Siyempre, kung sasabihin, pambira itong prophet natin, itong master natin, itong rabbi natin, utos-utusan lang ng nanay niya eh. Pinapabili lang ng alak sa tabi-tabi. Isipin nyo na lang yun, ano? Kahit nga sa pastor, pagka ang pastor, siyempre, magalang pa rin yan sa nanay niya. Pero, isipin mo na lang, no? Habang nagpipreach yung pastor, sasabihin ng nanay, "Nak, bili ka nga ng suka doon sa kalye. Ubusan na tayo ng suka." Ay, hindi na pwede yun, no? Habang nagpipreach. Halimbawa ngayon, wala na yung nanay ko, pero there was a time na nagkaroon kami ng purity ring, no? Yung nagsasalita yung nagko-commit yung mga dalaga, 3 dalaga yon na sa Shakey's restaurant kami. Tapos nagpi-preach ako. Siyempre, andun din yung nanay ko. Hindi mapigil yung bibig. Hindi mapigil. Iniisip niya may authority pa rin siya. Nagpi-preach na ako. So, sinabihan siya ng mga anak ko at saka nung ni Luz. Sabi niya, Ma, mamaya na kayo magsalita. Kasi parang gusto niyang mag-take over sa preaching. No? Minsan siyempre, anak lang kita eh. Bakit ba daldal ka ng daldal sa harap ko? Parang gano'n. Minsan gano'n. Ano? So, yan ang conflict sa mind ng mga nanay. And so, ang Panginoon, hindi pwede. Hindi pwedeng basta-basta. Kaya sabi niya, "Woman, what have I to do with thee?" Now, sa Catholic Church, kino-cover nila ito. Parang nililigaw nila yung mga tao. Sasabihin nila, itong "woman, what have I to do with thee?" It is a sign of great respect. It is a sign of a submission to his mother. Pero kahit anong plain reading nito eh. 'Di ba? Sinabihan mo yung anak mo, wala na silang alak. Tapos ang sasabihin sa iyo "Woman, what have I to do with thee?" Paano mo sasabihin na respectful submission 'yun? Ibang-iba 'yun, 'di ba? Ibang klaseng reply 'yun. Hindi natin sasabihin binastos ng Panginoon yung nanay niya. Pero nakikita natin that he is setting a boundary between being a prophet and being a son of Mary. And that has to be established so that there will be no confusion. Kagaya nga ngayon, in spite of this kind of ginawa na nga ng Panginoon ito ng harap-harapan sa kanyang nanay at nababasa na nga natin hanggang ngayon na merong ganyang reply ang ating Panginoon, hindi pa rin mapigil ang mga haka-haka, ang mga espekulasyon na ang ating Panginoon ay hindi nasa ilalim ng kanyang nanay. The Lord Jesus Christ knows, being God himself in the flesh, he knows that in the future, people will bow down to Mary and will adore her. And may tinatawag nga sila, no? Ang tawag nila dyan ay yung lesser kind of worship, pero they still worship. That is in Vatican. Vatican.ba. Meron 3 worship daw na klase. So, merong worship na pwedeng bigay kay Mary. Pero hindi yung worship na kagaya ng kasintaas ng worship sa Diyos. So, lesser kind of worship, adoration to Mary. Pero dito, ang Panginoon nga, adoration ba yung makikita mo? Pagka narinig mo ba ang isang tao na, "Woman, what have I to do with thee?" Is he adoring his mother? No? Or is that an instruction that you obey my mother or you adore my mother? Because God knows
And the Lord Jesus Christ know already that there will be such kind of in the future, such kind of tendency. Ba't niya alam yan? Kasi even in Rome, meron na silang sinasamba na babae. At yun yung Cybele. No? Ano ba yan? Cybele or Cybele. Yan ay ang mother of Rome. Yan yung great mother na pagan goddess yan. At kahit sa Egypt, uso na rin yun Isis and Horus. No? Si Isis ay babae, si Horus ay ang anak niya na naging asawa niya. You see? So laging may mother and child. Pagkatapos itong si Gaia and si Uranus. So mother and child. Ang mother and child as a worship pagan religion, uso na bago pa naging tao ang ating Panginoon. Actually, yung Isis and Horus, at saka yung ito, merong isa no, sa Babylon, yung Semiramis, at saka si Thamos. Si Semiramis ay ang asawa niya na una, sa Semiramis yan yung babae no, sa Babylon. Babylonian god yan. Tapos ang asawa niya, ang pangalan Nimrod. Okay? So si Nimrod tsaka si Semiramis mag-asawa yan. Kaso namatay si Nimrod. At nung namatay si Nimrod, ay sabi ni Semiramis, ako na ang magiging Diyos. At nabuntis ngayon siya. Patay na yung asawa niya, nabuntis pa siya. At sabi niya, miraculous yung pagkakabuntis niya. Ngayon, nung nanganak si Semiramis, ay ang pangalan ng kanyang anak ay si Tammuz. No? Kaya sinasabi nila, yung sign of the cross, dati yan ay letter T. Kita niyo yung ganon? Yan, letter T yan. Yan ay sign of Tammuz. Yan yung Babylonian sign. So nung dumating na ang Roman Empire at naging prevalent na under the rule of Constantine, naging prevalent na ang cross of the Lord Jesus Christ, ginawang sign of the cross. So diyan galing yung sign of the cross. Dati T lang yan. Tammuz. No? Ngayon si Tammuz or Thamos at saka si Semiramis, sabi ni Semiramis, yan si Tammuz na anak ko ay reincarnation ni Nimrod. Kaya yan si Tammuz, asawa ko yan. Isipin mo yung perversion. Ano? Yung anak niya, ginawa niyang asawa. Kaya, mother and child na naman ang Babylonian religion. So God knows and the Lord Jesus Christ knows that this will happen. Kaya sa umpisa pa lang, 12 years old pa nga lang ang Panginoon eh. Nung sinabi ni Mary, anak, bakit mo ginawa sa amin ito? Isang araw kami hanap ng hanap sa'yo, di ka namin makita. Bakit mo naman ginawa ito sa amin? Sabi niya, know ye not that I must be with about my father's business. 12 years old ang Panginoon noon. Na-rebuke na si Mary. Hindi niyo ba alam na ako ay dapat ang ginagawa ko, activity ko dito sa earth, ay hindi para sa inyo, kundi para sa trabaho ng aking ama. Hindi nyo ba alam yan? Yun. So, na-rebuke na si Mary, 12 years old, and Mary pondered it in her heart. Isinapuso niya lang lahat yan. Hindi siya sumasagot kay Kristo, hindi niya sinasaway. Hindi niya sinasabi, batukan kita dyan eh. Anak lang kita eh. Bakit ka ganyan magsalita? Di ba sa ang nanay pagka binabastos eh. Baka sipain kita, baka batukan, paluin kita. Dumapa ka nga. Anong pinagsasasabi mong about my father's business? Ako nagpalaki sa'yo. Ako nagbigay ng gata sa'yo. So si Mary, alam niyang ang kanyang anak ay ibang klase, supernatural. So he pondered it in her heart. She pondered it in her heart.
Nagkaroon lang siya ng isip, ibang klase itong anak ko. Eto na naman, nagsalita na naman siya. Wala na silang alak, no? Ay alam ng Panginoon din yung kahihiyan na wala na silang alak. Therefore, nireject niya muna ng Panginoon. Pero alam ni Mary na gagawa at gagawa ng paraan ang ating Panginoon. Although sinabi niyang my time is not yet come, the time of miracles is not yet come, or you will not be the one to set the time na umpisahan ko na ang miracles ko. Kumbaga nire-reject niya na si Mary ang magse-set ng pacing or mag-initiate or magbibigay ng beginning instruction. O, umpisahan mo na yung ministry mo. Ito na ang oras. Pakita mo yung kapangyarihan mo. Yan. So, nireject ng Panginoon yung ganyang mga idea ni Mary. At to be an influence over her son. And so, anong tanggap ni Mary yun? Anong sabi ni Mary? Whatsoever he says, do it. Diba? Kung ano man ang sabihin niya, his mother said unto the servant, whatsoever he said unto you, do it. Kung ano yung instruction niya, gawin nyo. Okay? Hindi ko yan makokontrol, pero alam niya na ang gagawin. Hindi galing sa akin. Kung ano na lang ang sasabihin niya, gawin nyo na lang. Yan. So, tama yung ginawa ni Mary to submit to her son and not to set the pace and not to overpower. But dahil siya ang dapat mag-submit to the Lord of heaven and earth, to her creator. And siya dapat ang mag-submit sa master, sa rabbi, na kahit ito ay pinalaki niya, dapat it's about time na i-recognize niya na hindi siya ang magiging primary rule or ng ministry ng kanyang anak. So tama yung ginawa ni Mary, tama yung instruction ni Mary. At dapat lahat ng Catholics, kung may Catholics sa atin ngayon, ay gayahin natin, sundin natin yung sinabi ni Mary, whatsoever he says unto you, do it. Ano sinasabi sa inyo ng Panginoon ngayon? Sabi ng Panginoon ay hindi si Mary ang magbibigay ng instruction. Pero ito ang instruction ko sa inyo. Sundin nyo si Mary, o kung susundin nyo si Mary, ito ang instruction ko sa inyo. Believe me, because he that believeth in me has everlasting life. Maniwala kayo, sumampalataya kayo sa akin. Sabi ng Panginoon sa Kristo, sino man ang sumampalataya sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya, nakikita nyo ang pattern ng Panginoon. Hindi siya tumatanggap ng suggestion ng any kind of person na magsasabi sa kanya kung anong gagawin niya susunod sa kanyang ministry. Nangyari din yan kay Peter. Diba? Si Peter, anong sabi ng Panginoon? Ako ay papatayin. Ako ay ako ay ipapako sa krus. Pagkatas ng 3 araw, ako ay mabubuhay na muli. Ang sabi ni Peter, hindi yan mangyayari, Panginoon. Hindi ako papayag. Parang sinabi niya, over my dead body. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Get thee behind me, Satan. Lumayo ka sa harap ko. At tumabi ka dyan, Satanas. Nakatikim siya ngayon ng maanghang na salita. Dahil hahadlangan ni Peter, sa salita niya pa lang, hahadlangan niya ang kamatayan ng Panginoon, yan ang plano ng Diyos. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, your wicked hands had slain. So, it is determined before the foundation of the world that God will become a man, and that man, Christ Jesus, will suffer and die and then rise again from the dead. Plano na ng Diyos yan, tapos sasabihin ni Peter, hahadlangan ko yan, di mangyayari sa inyo. Di Satan siya. Okay?
So, pinakilala ng Panginoon na wala dapat humadlang sa plano niya at sa ministry niya. So, not Mary, not Peter will be able to give instruction to the Lord Jesus Christ about the what to do with this ministry. Isa pa, no? Isa pang halimbawa, yung nanay ni James and John ay nakiusap. Sabi niya, Panginoon, meron akong hingin sa inyo. Ano yun? Pwede po ba pagdating ng kaharian ninyo, itong anak ko ay sa kaliwa at kanan mo? So, nireject din ng Panginoon ang suggestion ng nanay. Mga nanay talaga, no? Minsan ay lumalagpas sa kanilang authority ang mga nanay. At yung mga nanay natin, mahal natin yan. At yung mga asawa natin na nanay ng ating mga anak ay mahal natin. At iko-correct lang natin pagka sila'y sumosobra sa kanilang authority. Minsan yung mga anak nila, malalaki na, bibigyan pa ng instruction na para bagang forever baby kita. No? Lalo na kapag lalaki, minsan hindi na yan meron ng sariling buhay yan eh. So yung mga nanay, mag-ingat-ingat na dadating ang panahon. Baby mo yan ngayon, pero pag dadating ang panahon, hindi mo na yan baby. May buhay na yan. So we must know the cut-off period. So mother of John and James telling Jesus that her son should be left and right of the throne. So another cross, over tag doon, trespass. Nag-over exceed ng authority. Pati yung future gusto niyang diktahan ng Panginoon sa future ng pag-grant ng rewards ng Panginoon. So it is wrong to believe that Mary can influence Jesus to act whatever she wants to act. Alam nyo, nung ako po ay grade 3, grade 4, merong katikista na pumunta sa amin at sabi, napakabait ni Mary. Kailangan mag-pray tayo ng rosary. Napakabait ni Mary. Pag alam nyo, pagka kayo lagi nagpe-pray ng rosary, alam nyo ba gagawin ni Mary para sa inyo? No? Kahit kayo mapunta sa impyerno o sa purgatorio, bubuksan niya. Kahit sarado na ang pinto ng langit, bubuksan ni Mary ang bintana ng langit para makalusot kayo. Yun. So, di ba? Masyadong mabait, Iba-bypass niya yung authority ng Panginoong Jesucristo na sinara na nga ang pintuan, pero meron siyang escape. Meron siyang para makalusot na violation, So, that is wrong. That is a wrong teaching. Walang power si Mary. Actually, sa ngayon, doon sa langit, Mary is busy admiring her son. Mary is in heaven. We respect Mary. Nasa langit siya, pero hindi siya nakikinig sa mga panalangin ng mga Katoliko. She doesn't care what's happening on earth. Yung nakikita natin ng mga apparition, that is not really Mary. It is a familiar spirit. No? Ang totoong Mary ay nasa langit at busy siya sa pagsamba sa kanyang anak na si Jesus. Yun ang kanya activity. Hinahangaan si Kristo, sinasamba si Kristo. Yan. Ganyan tayo pagdating natin sa langit habang hindi pa tayo resurrected body. We are only admire Christ, we worship Christ, and we look to Christ. We are not looking on earth, and we are not concerned about what's happening on earth because heaven is so grand and it is so amazing that the things of earth will no longer appeal to you. And you will know that God is taking care of earth and even your family kung ikaw ay nauna na. No? Hindi mo kailangan na maging concerned, paano na yung anak ko, naiwan ko, paano na yung pamilya ko. Pagdating mo sa langit, pag-apak mo doon, malalaman mo na God is in control.
at hindi siya nagpapabaya at alam niya kung ano yung ginagawa niya. Kaya hindi tayo nagwo-worry ng papaano na, no? Or yung iba, sabi, nakikiusap pa na, pwede po ba pabalikin niyo ako sa earth? Kahit 1 linggo lang, iaayos ko lang. Sudden death eh. Iaayos ko lang yung mga affairs ko. Meron lang akong nakaligtaan. Tuturo ko lang kung saan ko tinago yung mga ginto ko. Para naman sila ay may insurance ako, tinago ko sa aking asawa, hindi niya alam may insurance ako, no? So, kawawa naman. Sayang naman yung inihulog ko doon. So, yan yung mga malilihim. At kailangan ay alam natin na pagdating natin sa kabilang buhay, ay hindi na tayo kailangan maging concerned what's happening on earth. So it is wrong to believe that Mary can influence Jesus to action. Merong isang tao, no, pangalan niya ay Saint Francis de Liguori. Ito po ay gumawa ng libro na The Glories of Mary. At doon sa The Glories of Mary, kanyang sinulat. If Christ is the head, then Mary is the neck through which grace flows. Kung ang Panginoong Kristo ay ang head, edi si Mary ay ang leeg na kayang mag-turn ng head. So yun ay kumbaga ginagalang na writer, ginagalang na santo ng Catholic Church. Ibig sabihin, yung mga sinusulat niyang ganyan ay talagang nag-agree sila. At hindi sila tumututol na si Mary ay leeg at ang Panginoon ang ulo. And that's wrong. It's not in the scriptures. Nobody turns the head except the Father. The Father is the ruler and the Son is the Savior. And the Son obeys the Father. And there is no mother in the equation. Wala siyang tinitingnan na, halimbawa, sasabihin ng Heavenly Father, ito ang gawin mo, anak. At sasabihin naman ng mother, teka muna, unahin nyo to. Di ba? Ganun lagi sa bahay eh. May instruction na yung father, meron ng counter instruction yung mother. Ganun lagi sa mga bahay ng Pilipino, no? Teka muna, bakit ganyan? Hindi ganyan. Yan yung mga Pilipino. Pero sa langit walang ganun. And Mary is not the spouse of the Holy Spirit. Actually, sa Vatican ay isa sa mga turo yan. Mary is the spouse of the Holy Spirit. Bakit na tinuturo yan? Because the Holy Spirit was overshadowing Mary, and when he overshadowed Mary, he became pregnant. He conceived. No, he was conceived of the Holy Ghost. Kaya ang tawag nila kay Mary is spouse of the Holy Spirit. So it is a blasphemy. But we know that the Lord Jesus Christ is the head and Mary is not the neck. We deny that. And merong isang famous na dasal na dinadasal kami, no? Hail Holy Queen, Mother of Mercy, hail our light, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we sigh. To thee do we send up our sigh, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy toward us. So parang instead of appealing directly to the Lord Jesus Christ, maawa ka sa amin, kaawa mo kami, have mercy on us. No, diyan galing yung salitang Kyrie. Kyrie eleison. No, yung Kyrie. Kyrie eleison, Christi eleison. Lord have mercy, Christ have mercy. Yan dapat ay tama. Pero pagka ikaw ay Maria eleison, ang sinasamba mo si Mary. Mary have mercy on us. So this is
this is a wrong prayer na nag-aapila ka kay Mary to have mercy on us. At tatawagin mo pang Mary is the advocate. We have one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. There is only one advocate if we sin, and that is the Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng isama natin sa equation si Mary. Kaya walang mag-a-appeal kay Mary. If you put Jesus Christ, tumatawag ka sa Panginoong Hesus, pagkatapos tumatawag ka rin kay Mary, you are fallen from grace. Jesus Christ can save you by grace, but you appeal to Christ alone. There's none other name given among men under heaven whereby we must be saved. And that name is Jesus Christ. Huwag mong dadagdagan ng iba pang mga pangalan. Pag dinagdagan mo yan, you are fallen from grace. Call on Christ alone. And huwag ka nang magdagdag ng Mary or Moroni or Pope or kung sino pa na pag-asa mo. Not even pastor. Pastor, tulungan mo ako. Gusto kong maligtas, mamamatay na ako. No. Walang matutulong sa iyo ang pastor, ang relihiyon. Si Mary, kundi si Kristo lamang. Kaya sa kanya ka lang tatawag. When my mother was dying, she said, Jesus Christ help me. Jesus Christ save me. Yun ang kanyang last words when she was in the hospital. So, hindi na siya nag-appeal kay Mary. So, Jesus is the one who saves. And Jesus will obey the Father, not the Mother. Jesus obeys the Father alone. Sabi niya, He who sent me is higher than me. Eh, sino yun? The Father. Hindi si Mary ang nag-send out kay Jesus Christ. So, when Mary submitted to Jesus' will, that is the right submission. It is Mary who should be under Jesus Christ and obeying Christ and Him alone. Wala nang iba siyang iniisip na mas mataas ako dito sa anak ko kasi ako lang nagpanganak dito. Isipin nyo, no? Mary was the closest person because Jesus had no wife. Ang pinakamalapit na tao that ever lived ay si Mary herself. Pero even though si Mary, simula nung pagkabata ng Panginoon, pinalaki niya, tapos very close sila, hindi niya pa rin naiintindihan ang pagkatao at pagka-Diyos, ang personalidad ng ating Panginoong Jesucristo. So, kung merong ganyan na yung nanay na mismo ay na-confuse, hindi niya mag-grasp kung ano ba talaga yung anak niya at sino ba talaga yan. At kahit na nakikinig siya ng mga teachings, eh meron pa rin siyang mga episode na, anak, ito ang gawin mo. Lalo na yung tayo, 2025, lalo na ang tayo ay without the help of the Holy Spirit, without the help of the convicting power of God, lalo nang tayo ngayong makasalanan, ay hindi natin maiintindihan ang kaligtasan at kung sino talaga si Kristo. The gospel, the true gospel, represents the true personality of Jesus Christ and the true work of Jesus Christ. When you preach the gospel, be sure na cover mo yung dalawang yan. You preach Christ, kung sino talaga siya, and then you preach the work of Christ, the substitutionary work of Christ. That is preaching the gospel. Pero kung nalilito ka kung sino si Kristo,
Yan ang nagiging kulto. Pag mali ang pagkakaintindi mo kung sino si Kristo. So, si Mary, nahirapan siya. But by the grace of God, nalaman niya rin in the end, Jesus Christ is his Lord and Savior. Is our Lord and Savior. So, nung alam na niya, then, happy is she. At sana po mga kapatid, tayo ngayon ay alam na rin natin kung sino si Kristo sa buhay natin. Hindi po tayo ang sentro, kundi the Lord Jesus Christ. Sana alam natin. Kilala mo na ba si Kristo sa buhay mo? Siya ba ay ang Panginoon mo? Siya ba ay ang tagapagligtas mo? Siya ba ay ang tinatawag mo? At siya lamang? Ang buhay mo ba ay para sa Kanya? At siya ba ang inaasahan mo at pinagkakatiwalaan mo sa lahat ng bagay? Sana yan ang totoo. Sapagkat siya lamang ang tagapagligtas. At kung hindi, ay may kapahamakan sa mga tao na hindi nakakakilala sa tunay na Jesus Christ. Nawa po, makilala natin siya. Tayo po ay tumayo. Sa ating pagtayo, ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 12:44, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me. So, importante po na paniwalaan natin si Jesus Christ at ang nagsugo sa Kanya, the Father. Importante na maniwala tayo sa the Father and the Son. Importante na hindi natin isama ang Mother. Hindi po tayo tumatawag sa Father, Mother, and Son. Tayo po ay tumatawag at naniniwala at nagtitiwala sa the Father and the Son. God and Jesus Christ, His Son. So mga kaibigan, mga kapatid, gawin po natin yan. Nalagay natin sa ating puso. Call on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe in the Lord Jesus Christ and you will see Him in your heart as the light that comes into the world. And if you believe in Him as in the light, you will also be in the light. And you will hear His words. Maririnig mo ang kanyang still small voice na hindi mo maririnig sa tainga mo. Narinig mo na ba ngayon? Ako ang iyong Panginoon at tagapagligtas. At ang sasabihin ng puso mo, yes, Lord, I believe you, I trust you, and my life is in your hands. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, hiningi po namin ang inyong kaligtasan sa mga tao na ngayon ay nakapakinig at ngayon lang nila naisip na ikaw lamang ang dapat tawagin. At sa pagtawag sa iyong pangalan, O Jesus, ay may kaligtasan. At sana po, O Diyos, ay maikalat pa namin ito, mensahe na ito, na ang nanay ng Panginoong Hesus, si Mary, ay hindi po namin dapat tinatawag. At dapat po ay ang Panginoong Hesukristo lamang ang aming pinagkakatiwalaan at hindi si Mary. At nawa po ito ay maging realization ngayon para po sa aming mga bisita na nandun pa sa Catholic Church. Nawa po iwanan na nila yung maling pananampalataya at kapitan nila ang tama na nasa ayon sa banal na kasulatan. At ito po ay maging totoo sa araw na ito. Ito po ang aming hinihingi sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At salamat po sa ating Diyos sa paggamit sa ating pastor to bring us our message for today. At dadako po tayo ngayon sa ating offering at tawagin po natin si wala si Brother Dave.
Brother Dave, si Brother Trident, ayun. Brother Trident para sa ating opening prayer. Brother Trident. Ay tumayo at tayo po tumungo sa ating closing prayer and tithes and opening prayer. Banal namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa buong maghapon na ito Panginoon na ikaw ay aming sinasamba sa Espiritu at katuwanan. Salamat sa pagkakataon at sa panahon na binigay mo sa amin Panginoon na kami ay makadalo sa gawain na ito Panginoon upang kami makapagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Pasalamat namin Panginoon sa mga tao na inyong ginamit dito sa harapan simula sa aming live application na blessed is the man na patuloy na maglingkod sa inyo Panginoon na may mga pagsubok o temptation Panginoon sa buhay ng bawat isa at patuloy na naglilingkod sa inyo dahil aming matatanggap ang crown of life galing sa inyo Panginoon. Salamat sa life testimony ng aming kapatid na patunay na ikaw ang totoong nagaligtas sa bawat isa kahit sa kanyang buhay, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na nagbibigay ng pagbabago sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Hindi sa aming sariling pagsisikap kami na giging bago, kundi ang bawat isa na sa aming Panginoong Jesucristo ay mayroong bagong buhay at ang mga lumang buhay ay nawala dahil sa grasya ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa aming Friday School, Panginoon, na nakikita namin ang gawa ng mundo na ito, Panginoon. Nakikita namin ang lumang buhay nung kami ay wala pa sa inyong paanan. Ngunit ikaw ang nagsasabi, nagtuturo doon, Panginoon, na kami ay hinugasan, sinangtipay, at kami ay justify dahil sa inyong ginawa dito sa mundo ito, Panginoong Jesucristo. Salamat sa mensahe, sa ginamit mo sa aming pastor. Na sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, kami ay naniwala na siya lang ang Diyos na aming dapat sambahin. Dahil ang mundong ito, Panginoon, maraming katuruan at maraming Diyos na tinuturo. Ngunit ang Panginoong Jesucristo testify Himself na siya dapat sundin at hindi ang mga katuruan ng mundong ito, Panginoon. Salamat sa wisdom and knowledge na inyong binigay sa aming pastor, Panginoon, na ipaliwanag sa bawat sa amin kung sino at ano ang aming dapat paniwalaan. Ang Panginoong Jesucristo lamang, siya ang may otoridad sa bawat sa amin, Panginoon. Hindi ang mga tao na may koneksyon sa Panginoon, kundi ang Panginoong Jesucristo mismo ang isang daan na aming daan na patungo sa katotohanan sa Ama.